Usapin naman sa naging pahayag po ng military chief po natin. At kayo po bilang dati ring kalihim ng Department of National Defense, ano po yung masasabi ninyo dito sa kanyang naging utos na dapat maghanda sa possible Taiwan invasion scenario? Pinaghahanda niya yung kasundaluhan dyan po sa Luzon. Alam mo, ako kasi naniniwala ako sa nakikita kong seriousness ng threat ng invasion ng Taiwan. Ang importante nating maunawaan din dyan na yung invasion ng Taiwan, malaki epekto sa atin. Baka nga pati tayo ma-invade kapag nagkainita na ng todo. Kaya yung sinasabi ni General Browner, tingin ko about time. No? Baka nahuhuli na nga yung sinabi niya. Pero malinaw naman na ang kanyang kinakausap ay yung Armed Forces of the Philippines. No? Kung napanood ba natin sa TV at napakinggan niya ang kanyang warning, ang intention ni General Browner palagay ko para sa Armed Forces at saka tamang desisyon yun na magbigay ng warning. Ako nga halos lahat ng rally na pinupuntahan ko, sinasabi ko na tayong mga Pilipino dapat ding maghanda. Hindi lang yung Armed Forces, yung mga kababayan natin ang mas importanteng naghahanda. Kasi pag nagkagulo, kailangan nating nalalaman natin kung anong gagawin natin. Opo. And ang ano kasi dito is nalaman ng publiko at nag-cause ng kumbaga takot, no? Dahil parang ang dating is parang sasabak na tayo sa gera at makikisaw-saw tayo doon sa internal na pag-usapan considering militar po ang nagsalita at hindi po sa panig ng DFA. Though, ang sinasabi naman nila na magkakaroon ng paglilikas doon sa mga OFW. Pero marapat po ba na ang DFA na lang ang maging vocal po sa pagsasalita ukol dito at medyo less dito sa military side na pwede naman siguro i-internal nila kaso sa public speech po niya ito during sa anniversary din ng NOLCOM, which is nagiging din yan, naka-livestream din yan at nagiging available sa public. Alam mo, kapag panahon ng krisis, importante yung takot. Ang importante lang, alam mo kung paano mo i-manage yung takot. No? Kaya importante yun. Kasi pag takot ka, yung mga desisyon mo medyo na mababagay doon sa sitwasyon. No? Kaya hindi ako masyadong kinakabahan sa takot. Kasi importante yan sa panahon ng krisis. No? Pangalawa, yung sinasabi mo na tungkol sa paglilikas ng ating mga kababayan. Alam mo, kunyari sa panahon namin, maraming kaguluhan na nangyari sa mundo. At nangangailangan na ilikas natin ang ating mga kababayan. Nagkataon na sa mga panahon na yon, bagamat ang visible ay ang ating foreign affairs, mga embahada natin, ang mga seryosong pagkilos ay ginagawa ng ating armed forces. Sa totohanan lang. Armed forces kasi precisely, kailangan tayo magsasanay panahon ng crisis kasi nasa pagsasanay ng armed forces kung ano ang gagawin sa mga ganong klaseng sitwasyon. Itong nangyayari sa Taiwan, ito seryoso to. Napakaseryoso to at kahit ayaw man natin, no, ay talagang mai-involve ang ating armed forces. Hindi kaya ng pulis at hindi kaya ng ating mga diplomats kung sakalit bigla magkagulo sa Taiwan at ngayon ko lang nabasa 250,000 Pilipinos pa lang nandyan, no? Kaya kailangan yan inihahanda. Kung ako ang titigin dyan, gagawa na talaga tayo ng task force galing sa armed forces, tapos hihilingin na natin sa Department of Foreign Affairs na magsimula na sila makipag-ugnayan sa counterpart nila sa Taiwan para pumunta yung task force natin at simulan na nating ihanda ang ating mga kababayan doon kung anong nararapat nilang gawin. Uuwi ba sila? O kung hindi ba sila uuwi, yung ayaw magsiuwi, ano ang mga tulong na maibibigay ng gobyerno ng Taiwan para sa kanila? No? Importante yan. No? Maganda at biglang nabuksan ang ating atensyon na dapat itindihin na natin. 250,000 is 250,000. No? Malaking problema yan. Opo, at natanong din po ang Foreign Ministry, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ukol dito nga sa naging pahayag ng AFP Chief of Staff. At sinabi rito, and I quote, "The Taiwan question is China's internal affair and is at the core of China's core interest.
resolving the Taiwan question is a matter for the Chinese ourselves that no one can interfere. We urge certain people in the Philippines to refrain from making provocations and playing with fire on the Taiwan question. Those who play with fire will perish by it. We also oppose relevant personnel calling white black and making groundless accusations. Ano masasabi niyo po dito, Secretary? Ay, alam mo, yung issue natin sa mga ganyang klaseng statements, alam mo, sino ba tayo mga Pilipino para magsimula ng gulo? No? Bakit tayo magiging malaking issue tungkol sa mga gulo ng mundo? Kasi bagamat malaki ang ating population, mahirap tayong bansa at hindi tayo masyadong ganoon ka-impluensya sa international. No? So sa tingin ko, huwag naman sabihin na tayo ang may kasalanan, na tayo ang binibigyan ng warning. Kung hindi nila dadaanan sa dahas yung mangyayari sa Taiwan, ay yung lahat na sinasabi nilang paggugulo natin, ay wala rin katuturan yan. No? Kaya tingin ko, yung ating foreign relations, ay pagtiyagaan nila, pumunta ulit sila sa China. Dagdag paliwanag pa. Dagdag paliwanag. Kasi itong nangyayari sa atin, ang masasabi ko sa nakikita ko, kung may nag-i-initiate na o nag-i-instigate ng gulo, hindi tayo. Opo. Sir, obligado po ba ang isang bansa o lugar kung saan nandun yung mga Pilipino na ilagay sa safety ang ating mga kababayan? Halimbawa, dyan na lamang po, example, dyan sa Taiwan. May obligasyon po ba ang Taiwan or ang China na bago gumawa ng hakbang in case na magkaroon nga ng invasion na magkaroon mo na ng paglilikas, ilagay mo na sa safety yung iba't ibang hindi lang mga Pilipino, pati ibang mga banyaga, mga turista? O meron po ba silang obligasyon yan or automatic diretso na sa mother country kung ano? Ay, yan kuha na yan. Depende na yan sa paniniwala at saka moralidad ng mga involved na mga bansa. No? Kasi humanitarian na, alam mo, sa panahon ng giyera, hindi number one priority yung mga katulad natin na nasa Taiwan. No? Ang titingnan nila talaga, mananalo ba sila o hindi. No? At yung mga casualty, ay kinakalculate nila yan. No? Yan ay very sorry to say this. No? Baka dumating ang panahon o oras na our own countrymen will be on their own. No? Alam ko, pipilitin ng Taiwan na gumawa ng mga measures dyan. In the same manner, nagagawa sila para sa kanilang sariling kababayan. No? Pero pag gera na, very important, no, sa atin. Tayo, ang ating gobyerno, ang ating armed forces, kailangan mag-isip na ng paraan upang mabigyan ng sapat na tulong ang ating mga kababayan pagka nagkagipitan na talaga. And kakayanin ba na purely, naniniwala po ba kayo na purely yung paglilikas lang, yung paghahanda ng ating militar o sakali namang i-invade ng China ang Taiwan, hindi malayo na makipaggera din ba tayo? Obligado ba tayo na sumabak dyan? And at the same time, nakikita mo rin ba na lalong makikisawsaw dito yung Estados Unidos din? Alam mo, hindi tayo obligado. Huwag nating iisipin yung tungkol sa pagiging obligado. Ang importante, kapag inatake ka, lalaban ka. Iyon, tayo, ang lagi ko nga idinidiin, wala tayong kaplano-plano bilang isang bansa. Walang kaplano-plano ang ating armed forces na i-invade ang China o hamunin ang China sa isang bakbakan. Wala tayong ganyan. Pero, kung sakali, kung tayong atakihin, dapat handa tayo na ipaglaban ang ating mga karapatan. Yun lang ang tingin ko, ang policy na dapat malinaw sa ating armed forces. And palagay ko nauunawaan nila yan. Yung paghahanda na nadinig ko kay General Browner, ay, kung yun defensive. Ika nga kung atakihin ka, dapat handa ka. Pero kung aatakihin mo ba ang China, hindi tayo nasisiraan ng bait para gawin yan, di ba? Kaya yan ang tingin ko dyan. So kung sakalit magkagulo sa Taiwan, sa tingin ko may posibilidad na madadamay tayo. Yung damay ang tinitignan natin mabuti na tayo dapat nakahanda kapag nangyari yan. Ang posibilidad yan malaki na madadamay tayo kasi napakalapit natin .
Kaya ako nga itong sa Taiwan, medyo special ito kasi isla to eh. At nung mga problema nating hinaharap, kahit libo-libo ding mga kababayan natin na trouble sa Middle East, landlocked yan eh. Dito tatawid tayo ng dagat. No? Kaya kailangan medyo mas maayos ang preparasyon natin para sa mga kababayan natin. Huli na lang mula sa akin bago si partner Jade ulit. Banggitin ko lang itong naging pahayag ni Marcos Jr. last year, January po ito, no? Kaugnay nga po dito sa One China policy, no? Ang sabi niya dito, and I quote, "The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and consensuously since we adopted the One China policy. And that has not changed. That will not change. We're not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China. But the matter in which they will be brought together again is an internal matter." Pero sa nakikita nyo po, sa pag-allow po ng Pilipinas sa Estados Unidos na magkaroon pa ng maraming mga EDCA sites, do you think, sir, may conflict ito doon sa paniniwala sa One China policy? Alam mo kasi, yung nangyari dito na nagkaroon tayo ng mga bagong EDCA sites, yan ay actually, bagamat Amerikano ang parang nakikita nating dominant influence dyan, no? Masasabi rin natin na may provocation kasi na nangyayari, lalo na sa West Philippine Sea, no? Nakikita naman natin. Bagamat yan ay mga simpleng bagay, water cannons, hinaharas ang ating mga fisher folks. Sa international parlance ng pag-a-analyze, no? Malaki implikasyon dyan. Pinuprovoke tayo ng China. Tayo naman, ang appeal ko nga, pasensya. Pero, handa tayong manindig kung talagang nagiging seryoso na ang attack sa atin. Kaya yung sa issue ng Taiwan, very unfortunate na talagang maapektuhan tayo dyan. No? Yung paglalagay ng mga new bases dito sa Pilipinas, seryosong bagay yan kasi may mga internal questions tayo na dapat isolve dyan. At the same time, bahagi na ito nangyayari sa mundo. No? Maraming nangyayari kunyari sa Western countries dyan sa Europa na ayaw nilang mangyari. Pero nagkakaroon kasi ng gera eh. Di ba? Dito sa atin, harapin na natin ang katotohanan. Magkakaroon ng malubhang conflict dito sa lugar natin. Ang sa akin, maganda tayo. Yung mga political decisions that we have to do ay kailangan ay simulan ng buklatin at paghandaan.